Kinabukasan, bumangon si Kyril na wala na sa kanyang tabi si Jeho. Napakaganda ng kanyang tulog kagabi dahil sa mainit na yakap ni Jeho sa kanyang katawan. Sa pagbaba ni Kyril mula sa unang palapag, hindi na naman niya inaasahan na datnan niya sa kusina na nagluluto na naman ito ng kanilang almusal. Imbes na si Kyril ang gumawa pero naunahan siya ni Jeho. Napangiti na lang ito habang minamasdan niya ito dahil sa sobrang asikaso niya kay Kyril. Kahit busy pa ito sa kanyang pag-aaral, ay hindi siya nito hinayaan. Sobrang dami na nga nagbago kay Jeho dahil lamang kay Manang na siyang bumago sa pagkatao nito. Ang sipag naman ng mahal ko, bungad na sabi ni Kyril nang paupo ito sa upuan. Nakapangalumbaba ito habang pinapanood si Jeho. Naka-full energy kaya to, sweetheart, sabi nito. Iniwan niya ang kanyang niluluto saka humalik ito sa kanyang pisngi. Ako na dyan, magbihis ka na dun sa itaas, malilate ka na. Utos ko. Sorry sweetheart, babawi ako next time. Nagmamadaling sabi niya nang siya'y papaakyat na sa itaas. Itinuloy ko na lang ang hindi pa natatapos ni Jeho na lutuin. Habang nagluluto ako, tumunog ang aking sipi. Kinuha ko yun sa aking bulsa at tiningnan kung sino ang nag-text. Inopen ko at binasang mensahe ni Brenda. Nagmamakaawa ito at nakikiusap na kukunin niya akong testigo laban kay Jeho. Napaigtad ako at isinilid agad ang sipi sa aking bulsa nang marinig ko ang yabag ng mga paa ni Jeho dahil sa suot nitong leather shoes. Ngumiti ako at pagkaharap ko sa kanya. Ang gwapo ha? Ngiting sabi ko habang inaayos ko ang kwelyo ng kanyang uniforme. Hindi na nga ako naligo at nagpabango. Gwapo pa din ba ako sa paningin mo? Huwag mo nga akong lokohin na hindi ka naligo. Gusto mo bang maging amoy bugok yan? Pangaasar ko sa kanya. Sumeryosong mukha nito. Itlog ba ka mo, sweetheart? Bugok? Ni hindi ko pa nga nasubukang Sabay tapal ko ng palad sa kanyang bibig. Ikaw ha? Kumain ka na nga lang? Inis kong sabi. Sweetheart, sorry na. Sabi nito dahil halata nitong nagtatampo ako. Hindi ko siya pinapansin habang naghahain ako ng pagkain sa mesa. Sweetheart. Kumain ka na at malilate ka na. Sabay halik ko sa kanyang pisngi. Natuwa naman ito't binuhat niya ako kaya ako napasigaw sa gulat. Ibaba mo na ako, Jeho. Sobrang late ka na talaga eh. Mamayang gabi na lang ulit ang lambingan. I mark your words, sweetheart. Sabay baba nito sa akin. Sabay na kaming kumain na dalawa. Tahimik ang namayani sa amin dahil nagmamadali na ito sa pagsubo ng kutsara sa kanyang bibig. Napangiwi na lang ako nang makita kong ubos na ang kanyang pagkain sa kanyang plato samantalang ako hindi pa nakakalahati. Tumayo na ito at nagpaalam. Napakabilis nitong nawala sa aking paningin dahil ilang minuto na lang ay malilate na ito. Napangiti na lang ako ng gusto dahil hindi ko inaasahan na magiging kami ni Jeho pero agad ding napawi ang ngiti ko nang maalala ko si Brenda. Alam kong ako lang ang kanilang inaasahan para makalaya na si Brandon. Ipinagpatuloy ko na lang kumain at binilisan. Pupuntahan ko ngayon si Brenda at ako na lang ang gagawa ng paraan para makalaya si Brandon. Alam kong mali itong gagawin ko. Ngunit hindi kakayanin ng konsensya ko na makulong na lang si Brandon na wala naman itong ginagawang kasalanan. Buo ng pasya ko na kahit na masaktan ko pa itong mahal ko. Nang matapos na ako sa pagliligpit sa mga gawaing bahay, patungo na ako ngayon sa himpilan ng pulisya dahil kanina pang naroon si Brenda na nag-aantay. Parating na ako doon nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Jeho. Nabasa ko ang salitang I love you, sweetheart, na may heart emoji at flying kiss. Kumirot bigla ang puso ko sa sakit. I'm sorry, Jeho. Wala sa sarili kong sabi. Pinahid kong luhang pumatak sa aking mga mata. Nag-reply ako at sinabing mahal din kita. Sobrang mahal na mahal kita, sweetheart. Sabi ko, ngunit hindi ito nag-send dahil wala pala akong load. Natampal ko bigla ang aking noo dahil sa pag-aakalang may load ako. Hindi pala ako mahilig mag-load dahil si Jeho naman ang natawag sa akin. Isinilid ko na lang ang aking sipi sa aking sling bag nang ako'y makarating sa himpilan ng pulisya. Napansamantalang dito nakakulong si Brandon. Nakita kaagad ako ni Brenda. Niyakap niya ako agad ng mahigpit. Hinagod-hagod ko lang ang kanyang likod habang umiiyak ito at nagpapasalamat dahil sa pagsipot ko sa kanya. Salamat, Manang, at nakarating ka agad.
Ngiting sabi nito. Ngumiti din ako ng tipid. Okay lang Brenda, narito ako para sa kapatid mo. Kakausapin kong hepe na iurong ang demanda laban kay Brandon. Ngumiti ito sa akin at napayakap ulit siya. Kung hindi ako darating ngayon para kay Brandon, malilipat na siya ngayon kung saan nakakulong si Papa. Ayokong mangyari yon kay Brandon dahil sinet up lang naman siya. Alam kong may taong gustong sumira sa amin ni Jeho dahil gusto niya kaming paghiwalayin na dalawa. Oo, ramdam ko ang paghihiwalayan namin dahil sa gagawin ko. Pero gagawin ko ang lahat para pagtibayan ang aming pagmamahalan. Nang maayos ko na ang lahat at nagkapirmahan na kaming dalawa ni Brandon para makalabas na ito ng kulungan. Gumaan na din ang loob ko nang makalaya na si Brandon. Napasaya ko din ang hustong kanyang mga magulang dahil sa ginawa ko para lang makalaya ito. Inaya pa nila akong pumunta sa kanilang bahay para sa simpleng selebrasyon, para sa pagpapasalamat sa aking nagawa. Ini-off ko muna ang aking telepono para hindi ako makontak ni Jeho dahil alam kong tatawag yun mamaya kapag vacant nito. Nag-usap at kumain lang kami ni Brandon kasama si Brenda at hindi talaga nila ako tinantanan dahil sa lagi silang nagpapasalamat. Kaibigan ko na pala sila ngayon dahil yun ang hiling sa akin ni Brenda. Nakakalungkot lang. Dahil lilipad na sila papuntang Amerika at doon na nila naisipang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Bibisita na lang sila sa akin kapag graduate na ang dalawa. Matagal din akong nanatili dito sa kanilang malaking bahay. Binala ko nang umuwi at ayokong abutan ako ni Jeho doon na wala sa bahay. Dahil alam kong mag-aaway lang kaming dalawa. Lalo na't nakapatay pa ang aking CP. Hatid na kita, sabi ni Brandon. Ngunit tumanggi ako dahil sobra-sobra ng kasalanang nagawa ko kay Jeho. Dali-dali akong umuwi at ramdam ng aking dibdib ang kaba. Hapon na nang ako'y makarating sa bahay kung saan kami nakatira ni Jeho. Napatakbo ako sa loob ng bahay dahil may naririnig akong mga pagbagsak ng mga gamit sa loob ng bahay. Nakita ko si Jeho na nagwawala ito at napakaraming kalat sa paligid na kanyang pinagahagis. Pinagsisipa din itong mga upuan. Napahawak ako sa aking bibig dahil heto na nga at alam na niya kaya siya nagwawala. Jeho! Mahinang sambit ko. Nalilisik ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. Dahan-dahan ang paglapit nito. Napatingin ako bigla sa kanyang mga kamay. May mga sugat ito doon at nagdurugo. Napailing ako at nanginginig dahil ibang Jeho ang aking kaharap at nakakatakot. Nanginginig ka, sweetheart. Mahinang sabi nito sabay haplos nito sa aking pisngi. Don't worry, hindi kita sasaktan. Sabay bitaw ng kanyang palad mula sa aking pisngi. Pero bakit? At bakit kailangang ako pa ang masaktan? Ipinaglaban kita sa mom ko. Nilayuan ko din ang babaeng pakakasalan ko sana. Pero ikaw pa din ang pinili ko. Hindi pa ba sapat yun para maipakita at ipadama sa'yo na ikaw ang mahal ko at pinili ko? Now tell me, do you still love me? Nangingilid ng mga luha ko sa aking mga mata dahil nasaktan ko si Jeho. I'm sorry, Jeho. Mahina akong sabi at humagulgol na ako sa pag-iyak dahil sa nasaktan ko siya. Inaamin kong nagkamali ako pero totoong minahal kita at yun ang totoo. Umiiling siya. You're lying, Kyril. Totoong minahal kita, Jeho. Ginawa ko lang yun dahil yun ang tama. Walang kasalanan si Brandon sa nangyari. Set up lang yun, Jeho. Please, maniwala ka naman sa akin. Hagulgol kong sabi. If you think you did the right thing, how about me? Did you tell me something you were going to do that? You didn't inform me. Mas pinili mo pang maglihim kaysa sasabihin sa akin ang katotohanan. Why? Mahirap pa akong kausapin, ha, Kyril? Ganoon na bang tingin mo sa akin na isang tangang Jeho? Na isa akong tangang tao na hindi marunong umintindi sa nararamdaman ng iba? Singhal nito. I'm sorry, Jeho. Kung naging makasarili ako sa'yo, akala ko kasi hindi ka papayag dahil malaking galit mo kay Brandon. Nakayukong sabi ko. Brandon, magsama kayong dalawa ni Brandon dahil mas nauunawaan mo siya kaysa sa akin. Hindi, Jeho! Mangiyak-ngiyak kong sabi. Hinawakan kong kanyang braso, ngunit tinabig niya lang ito. Padabog na lumabas ito ng bahay at nagtungo ito sa kanyang sasakyan. Susundan ko sana siya, ngunit mabilis na nakaalis ang kanyang sasakyan. At huli na para pigilan siya. Napaluhod ako bigla sa kalsada habang humahagulgol ako sa pag-iyak, habang tanaw ang papalayong sasakyan nito.
Mabigat ang mga paghakbang ng kanyang mga paa nang siya ay papasok sa loob ng bahay. Punong-puno ng mga gamit na nagkalat sa sahig. Ang iba ay basag na mga vase na nagkapira-piraso pa. Akmang dadamputin niya ito nang makita niya ang isang bouquet na flowers na para sana sa kanya. Pinulot niya yon at niyakap habang nakaluhod. I'm sorry, Jeho. Hindi ito ang gusto kong mangyari sa atin. Alam kong mali ako pero hindi ko kayang suwayin si Papa. Hindi ko alam kung anong ikinagagalit niya para layuan kita. Hagulhol nitong sambit na nakapikit ang kanyang mga mata. Walang sigla ang pagkilos niya habang isa-isang sinisinop ang mga nagkalat sa sahig. Hindi niya maramdaman ang pagod sa kanyang katawan dahil sa sakit na kanyang nararamdaman sa puso. Pasilip-silip siya sa may bintana at inaabangan ang pagdating ni Jeho. Nang matapos na siyang maglinis. Ngunit ang kasabikan niyang yon at inaasahan na uuwi ito pero walang Jeho ang dumating. Magdamag siyang nag-antay at nalipasan na din ang gutom dahil sa pag-aantay niya dito. Natulog itong kumakalamang sikmura, natiis niya yon. Malungkot ang kanyang mukha nang siya'y magising kinaumagahan. Iginala niya ang paningin sa kabuuan sa loob ng kwarto at umaasang narito na ang kanyang inaantay. Pero wala ito, hindi umuwi si Jeho. Nag-aalala siya dahil hindi ito umuwi. Na-miss niya kaagad ang presensya ni Jeho. Kaya't nagmadali siyang bumangon at mabilis na kumilos para puntahan sa eskwelahan si Jeho. Nagpaganda si Kyril sa araw na ito. Lumabas na ito ng bahay at nag-antay ng tricycle na masasakyan papuntang terminal ng mga sasakyan. Malayo kasi ang lugar na ito mula sa eskwelahan ni Jeho, kaya minsan ay nalilate itong pumapasok. Mas pinili niyang sumakay sa ordinaryong bus dahil kung jeep ang pagsasakyan nito, pagtitinginan lang siya ng mga lalaking at makakita ng maputing hita. Pero wala itong kawala dahil pinagtitinginan lang siya ng mga ito. Kalaunan nakarating din siya agad sa eskwelahang pinapasukan ni Jeho. Almost 9 a.m. nang siya'y makarating dahil ang bagal ng pinagsakyan niyang bus. Pinapasok naman siya ng guard sa loob ng compound ng eskwelahan dahil kilala naman siya nito. Manong, pumasok ba si Jeho? Hindi ko napansin na pumasok siya dahil wala naman yung sasakyan niya dito. Saad ng guard. Napabuga siya ng hangin sa kanyang bibig nang malaman nitong hindi pumasok si Jeho. Pero mas pinili pa din niyang mag-antay. Baka sakaling na late lang ito. Napatingin siya sa hawak niyang CP. Wala ding reply si Jeho. Hindi din niya makontak dahil nakapatay ang phone nito. Malungkot itong naupo sa waiting shed. Doon na lang niya aabangan si Jeho. Ngunit magtatanghali na'y wala pa din ito. Nasapo niya ang kumakalam niyang sikmura. Gutom na ito. Nalipasan na siya ng gutom simula pa kagabi at kaninang umaga lang ay kapilang naman ng laman ng kanyang sikmura. Past 12 na, wala pa din ang kanyang inaasahang makita. Dumidilim na din ang kanyang paningin dahil sa puyat at gutom na nararamdaman niya. Napahawak siya sa may upuang bakal pagkatayo niya. Biglang dumilim ang paningin niya. Ngunit pinilit pa rin niya na maglakad para makatawid sa ibang lane ng kalsada dahil naroon ang kantin. Malapit na siya sanang makarating nang bigla siyang nahilot na wala ng malay sa gitna ng kalsada pagkatawid niya. Naroon si Jeho na nakamasid kay Manang at kanina niya pa ito minamasdan. Inaasikaso na niyang paglilipat ng eskwelahan niya dahil sa Manila na niya itutuloy ang pag-aaral niya. Dagli ang pagtakbo ng tatlong nakaunipermadong estudyante nang makita nila na may babaeng nahimatay sa gitna ng kalsada. Mabuti at walang gaanong mga sasakyan na dumadaan. Pinitik ni Jeho ang sigarilyo sa kung saan. Naningkit ang mga mata niya sa tatlong lalaki, kaya ito sumunod sa kanila na buhat-buhat na nila ngayon si Manang. Nahinto ang tatlo nang harangan sila ni Jeho. Saan niyo siya dadalhin? Galit niyang tanong. Wala siyang tiwala sa mga tatlong ito, dahil mga adik ang mga itsura ng mga ito. Sa klinik, sagot ng isa. Hinayaan lang ni Jeho ang mga ito na dalhin sa klinik si Manang. Isinakay ng tatlo si Manang sa old car. Palihim namang sinundan ni Jeho ang sasakyan. Ngunit dire-diretso ang daan ng mga ito, imbis na lumiko dahil naroon naman ang klinika ng eskwelahan. Galit si Jeho sa tatlong lalaking yon. Dahil may masama silang balak kay Manang. Mas lalong binilisan ni Jeho ang pagmamaneho niya ng sasakyan. Hinabol niyang mga ito. Nagkarerahan pa ang mga ito sa may highway at biglang lumiko ang mga ito sa kabilang kalsada. Lumiko din ang minamanehong sasakyan niya. Nang maunahan ni Jeho ay kaagad na hinarangan niyang mga ito. Sabay preno ng dalawang sasakyan. Nasa madamong paligid ang mga ito at walang mga sasakyang dumadaan doon. Napababa ang tatlong lalaki sa old car nila. Ang isa ay may hawak na balisong. Ang iba'y tig-isang mga bakal na tubo. Kinuha naman ni Jeho ang kanyang baril sa may compartment ng kanyang high-tech car. Ang baril na hawak niya ay regalo pa sa kanya ng kanyang kaibigang si Marco.
Kinasan niya muna ang hawak na baril bago ito bumaba ng kanyang sasakyan. Nagulat ang mga ito dahil walang laban ng tatlo sa kanya. Ngunit sumugod ang isa sa kanila, ang lalaking may hawak ng balisong. Pero inunahan na siya ni Jeho bago pa man siya sugurin. Tinamaan niya lang naman ito sa paa. Gago! Sigaw nito at nagdanak ang dugo sa kanyang binti. Kayong dalawa, ilabas niyo siya kung ayaw niyong pati kayong dalawa'y isunod ko. Matigas na sabi ni Jeho na nakatutok ang kanyang baril sa dalawang lalaki. Hindi kumilos ang dalawang lalaki, bagkus ay sumakay lang ang mga ito sa loob ng old car. Palakad na paika-ika ang isang lalaking may tama ng bala sa kanyang hita. Hindi talaga nila sinunod ang utos ni Jeho, kaya't nagpaputok na naman ito ng isa pang bala ng baril na tumama sa gulong ng kanilang sasakyan. Get her out! Sigaw ni Jeho sa nakasakay na dalawa sa loob ng old car. Nag-iigting ang kanyang panga nang makita niya si Kyril habang nakakitang litaw na litaw nitong mapuputing hita. Nagpakawala na naman ng bala ng baril si Jeho dahil sa inis niya. Napalabas ang dalawa at tumakbo ang mga ito dahil sa takot at baka pati ang dalawa'y barilin ni Jeho. Iniwan ng mga kasamahan nilang isa na may tama ng bala sa kanyang binti, ngunit daplis lang naman yon. Isinukbit ni Jeho ang baril sa kanyang bewang. Pumasok ito sa loob ng sasakyan at maingat na binuhat niya si Manang na walang malay. Napatingin si Jeho sa mukha ng babaeng pinakamamahal niya. Halatang napuyat ito dahil sa nangingitim na eyebag sa kanyang mga mata. Pero galit siya sa kanya dahil naging makasarili ito. Nagdesisyon itong mag-isa na hindi sinasabi sa kanya. Maingat na pinahiga niya ito sa may backseat. Hinawi niya ang buhok na tumakip sa mukha nito. Marahan ang paghaplos niya sa kanyang pisngi. I'm sorry, sweetheart, kung iniwan kita kahapon. Hindi ko lang matanggap. Hindi matatanggap ng puso kung ginawa mong pagsisinungaling sa akin. Isinawalang bahala ko nang nangyari noon sa inyong dalawa. At hindi ko alam kung may nangyari nga sa inyo o wala. Pero naniwala pa rin ako sa'yo. Pero itong ginawa mong ito sa akin, parang ipinakita mo lang sa akin na mas mahalaga si Brandon sa'yo. Paano naman ako? Ginawa mo lang akong tanga. Minsan lang ako nagtiwala sa'yo pero sinira mo ang tiwalang binigay ko sa'yo. Not once, Kyril, but twice. Mahinahong sabi nito, kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Pinahid niya ang luhang yun nang maupo na ito sa may driver's seat. Sa kanya pinaandar. Mabagal lang ang patakbo nito para hindi maabala si Kyril na nakahiga na walang malay sa may backseat. Dinala ni Jeho si Kyril sa pribadong hospital at doon niya ito iniwan. Ayaw ni Jeho na makita siya ni Kyril dahil sa nangyari. Ayaw niya munang kausapin ito dahil nasaktan siya. Pagkadating ng ante ni Kyril sa hospital ay doon lamang umalis si Jeho. Magalang na nagpaalam siya sa ante ni Kyril. Nasa pagtataka naman ang mukha ng ante ni Kyril kung bakit ang tamlay ng mukha ni Jeho. Hindi na ito nagtanong dahil nagmamadaling umalis si Jeho. Nabalitaan naman ang magkapatid na nangyari kay Manang Kyril nang mapunta ang dalawa sa may boarding house. Napag-alaman nila na may nangyari sa kanya kaya nagtungong mga ito sa hospital. Nadatna ng dalawa na kumakain si Kyril sa nakaawang na pintuan pagdating nila. Nasa mukha nitong pagka-stress. Ubusin mo to, Kyril, para lumakas ka. Dinig ng dalawa ang sabi ng kanyang ante. Wala itong ganang kumain dahil nalaman ni Kyril ang pagdala sa kanya ni Jeho sa hospital. Ngunit kaagad din itong umalis.